If you have your Bibles with you, please open your Bibles in the book of Matthew. Matthew chapter 6, very common verse. Matthew chapter 6, and then in verse number 33, alright? Ako rin mo basa mga isoon. Please follow me with your eyes. The Bible says, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Shall we pray? Father God in heaven, Lord, thank you so much for this blessed morning and magitugot nga ni kanamo. Lord, thank you nga naghatag kag kinabuhi karong adlaw. Thank you, Lord, for giving us another brand new day in our life. Salamat, Lord, for giving us strength. Salamat, Ginoo, nga pagmata na mo gini ng buntag, naghatag na kag strength, Ginoo, nga ni kanamo kabaskog sa panglawas. Salamat kay Ginoo, Lord, that we can be able to come here in church to gather together, to have a fellowship in your word. I pray, Lord, nga ikaw magapanalangin sa among Sunday school. Lord, gamita ko isip imong ubos nga alagad sa pagdala sa imong pulong. I pray nga ang imong mga katawhan karon, mga bisita, mga members of this church that will gonna listen to your word. I pray that you connect with them, Lord of the Spirit. I pray that you please give them understanding, labaw sa tanan nga masabtan na mo imong pulong sa yano simple nga paagi. Salamat, Lord. We commit everything to you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you for standing. Makapanglingkod mo palihog. Now, padayon ta sa tuang lesson with regards obedience. Okay? Obedience, because kaning lesson, importante kaayo kay ngano, ang pagtuman si Ginoo mao nay usa sa mga butang nga makapahimuot, makapalipay sa atoang buhi nga Dios nga nasa langit. Amen? So, obedience, pagtuman. So, dirita we will jump in point number 3. Kaya nahuman naman, ibalik-balik naman ako last 3 Sundays ago, ang point number 1 and point number 2. So, I will gonna start sa ato ang Sunday school in point number 3, okay? Point number 3, the attitudes of obedience, okay? Unsa may mga kinaiya nato when we obey God, when we follow the Lord, sa dihang musunod ka, mutuman ka sa Ginoo, okay? Letter A, we are to obey from our hearts. Okay? So, dapat di ay, ang pagsunod nimo sa Ginoo, pagtuman nimo sa Ginoo, pag-obey nimo sa Ginoo, uban gyud ang imong kasing-kasing. Di ba? So, as a parent, this morning, kung ikaw ginikana na, asa man ang imong kasing-kasing ganinang buntag sayo, no? Giunsa man nimo pag-prepare nga nakaabot ka diri simbahan, di ba? It takes a heart, it takes preparation from the heart nga makaanhi ka diri simbahan kay doon na bayay usahay mga kabilinggan, doon ay mga usahay mga problema gahapon pa noon to pag Sabado unya murag nawad-an ka gana nga moanhi simbahan. So kung wala di ay uban ang imong kasing-kasing, lisod kayo nimo pagsunod, pag-obey sa Ginoo. Nakuha na to mga ison. So we are to obey from our hearts. In Ezra 7 verse number 10, lantawa ra gud si Ezra ingon ang Bible, "For Ezra had prepared his heart." Take note, the word prepared there, it is not present tense. Dili, karon dayon sa tong panahon. It is not. It is past tense. It means, giandam na niya daan ang iyang kasing-kasing. Okay, no? Muna nga, before di tanian ni simbahan, mga igsoon, aso may punto ni Pastor, dapat prepared na ang imong kasing-kasing nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Kuha ba ninyo mga ison? Muna'y dapat nga kasing-kasing nga may anaata. And then, dili lang kay prepared heart, but you need to seek the law of the Lord. Muna nga, challenge nato, labi na ninyo, nga kung wala pa mo'y tagsan ninyo nga Bible, why not buy a Bible? Di ba? Nindot kayo nga mupalit kag Bible na atay member sa church, nga naa sila'y pharmacy, nambaligya silag Bible, barato lang kaayo, gwapo kaayo nga, kung wala pa ko'y pastor, wala man ko'y Bible pa, nindot kayo nga, you secure a Bible, di ba? Kaya naman, you need to seek the law. Unsaon mo pag-seek, unsaon mo pagpangita sa pulong sa Dios kung wala kay Biblia nga ginabasa. Right? Nakuha ninyo? Ang dili lang namang isuon, dili lang kay mo na gibuhat ni Ezra, but he do it, no? Ingon na Bible, and to do it. O, so muna nga, dili kinahanglan dahil sa itong Christian life nga i-aplikar usab nimo kung unsay imong napaminawan simbahan. Amen? Muna kung ang atong topic, obedience, inig-uli nimo sa inyong balay, dumduman nimo nga, Lord, I need to obey you no matter what. Di ba? Nindot kaayo. And then, dili lang ka na, and to teach. So, human ka maluwas, human ka midawat ni Kristo, isip mo maluwas, you need to be able to grow spiritually.
mailhan gyud nga ang usa ka tawo, kabantay ka ang monyika dal. Pangutanan nako, mutubo ba ang monyika dili? Dili. Imposible gyud. Wa yo kitag monyika ni tubo. Di ba? Kaya naman fake na nga butan to baby doll. Di na mutubo kay doll ra man na. Pero ang usa ka bata nga puya mutubo gina niya mohamtong pamparihan na natong porma. Di ba? Ingon ana sa di ay atong Christian life. Now, you need to grow spiritually so that you can be able to teach as well other person or other nga mga magtotoo. Okay? So I hope nga inyong nasabtan nga we need our hearts to be able to, obey God. Ikaduha, letter B, the attitudes of obedience, we need to obey from our hearts. Letter B, we are to obey with love. So kung naa na ang imong kasing-kasing, prepared na, no? Andam na imong kasing-kasing manig simbahan, and then mo produce dayon naggugma. Di ba? Nindot kayo nga sa dihang naglingkod ka diha, preparado nimo kasing-kasing unya. Naa kay gugma sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kay daghan ra ba kayong tao sa kalibutan karon? No? Daghan na kayong tao kung ingon kag word of God, ang uban na ako'y na-approach nga mga tao, giduol nga mga tao, gitagaan ako basahon, wala sila'y pagpakabana sa pulong sa Ginoo. In short word, wala sila'y gugma sa pulong sa Dios kana mga tao nga nasa gawas, mga unbeliever, no, mga dili magtotoo, wala na sila'y gugma sa pagpaminaw or pagsunod or pagtuman sa pulong sa Ginoo mo na nga ikaw isip anak na ka sa Dios. Kung luwas na magani ka this morning, if you are not yet saved, paminaw, kung pa ka maluwas, bisita ka na mo, you are not yet saved, we pray for you nga before ka mauli sa inyong panimalay, you can settle, you can accept and receive Jesus Christ. Isip imo maluluwas, kay importante kayo naman, lisod kayo nimo nga doon na kay gugma kung wala kay Kristo una sa imong kasing-kasing. Amen? Lisod yun. Muna nga dapat naadyo ka, siguro ka nga luwas. Natawag na in 1 John 5 verse number 3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. It means, ang mga kasuguan sa Ginoo, ang mga sugo nga naa diri sa Biblia, dili na makapahamak nimo. Amen? Amen ba, mga ison? Amen? Mga ison, sutiyan, tika, ang mga command sa Ginoo nga naa diri sa Bible, dili na makapadaot nimo, makaayo noon nato. Amen? Muna nga dapat imog yung sundon kung unsay nahinahisulat diha sa Biblia. Now, letter C, the attitudes of obedience. Letter A, we are to obey from our hearts. We are to obey with love. Letter C, we are to obey immediately. So the word immediately, it means dili ka maglangan. Di ba? Dili ka magdugay-dugay. You need to be, quick. You need to move fast. Muna nga, yun ang Bible diri sa, in Psalm 119, and in verse number 660, yun ang Bible, I made haste and delayed not to keep thy commandments. No? Yun ang salmista nga, I made haste. The word haste, mga isuon, kung binisaya pa, ako midali. Di ba kabantay ka? Kanang, kung ikaw late na ka sa simba, alas 2 to simba, magkarakara din ka, hapit ng time. Hapit na tama late, dapat di tama late. Di ba? So, yun na nasad ba ang application, dapat di ay kaning pag-obey na to sa Ginoo, di ta maglangan-langan. Amen? Kung nahigugma ka sa Ginoo, when you want to obey God, dapat magdali ka. Amen? Dili nimo dugay-dugayon o tubag ang Ginoo, kabantay ka sa usa ka lalaki nga kanang nanguyab sa usa ka babayi unya, grabe na niyang diskarte gyud, buhaton niya tanan unya, ang babayi langayan kay pagsugot. Di ba no, murag unsay bation usahay sa lalaki, murag kapuyan siya. Ingon ana sa bation sa Ginoo, kung ikaw kabalo na ka nga gustong Ginoo nga naay pabuhat ang Ginoo nimo, nagtandog ang Ginoo sa imong kasing-kasing unya, naglangan-langan ka, dili malipay ang Ginoo. Right? Nakuha ninyo ko punto ng isuon. We need to obey immediately. So, ingon ang Hebrews 3:15, while it is said today. Nakuha ninyong Bible, ang pulong sa Ginoo, today. Dili tomorrow, di ba? Karong adlaw gyud. Mo na nga, if you are not yet saved, kung dili pa kaluwas, you're sitting there. We care for you, no? Mga isuon, we love you. And then we pray nga, di pa ka mauli sa inyong panimalay unta, mga isuon, marakadawat ka sa kaluwasan sa imong kalag. Okay, hindi manglangan. Letter D, we are to obey biblically. No? Unsa may kaupat nato nga dapat makinaiya, the attitudes of obedience, we are to obey biblically.
So, doon na di ay mga Kristohanon, doon na di ay mga tao nga nagsunod sila tuod sa Ginoo, but it is not in the way of God in the Bible, no? So, lantawo na to ha, unsa may verse aniya, Matthew chapter 7, unsa giingon ni Jesus Christ? Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Ingon ang mga katawan, Lord, wala ba may magpropesiya, wala ba may managna, diha si mong ngalan, and in thy name have cast out devils? Unya, wala ba Lord nga, gigamit minimo nga nakapalugwa may mga daotang mga demonyo, and in thy name done many wonderful works? No, ug sa imong ngalan Ginoo, nakabuhat mamiog ka ng mga nindot nga mga buluhaton. Diba kabantay ka sa atoa karon, sikat na kayo si katong Son of God, mo claim siya Son of God, di ba? Uy, magbantay ta kay naan na ta sa kaulahiang mga panahon, amen? Daghan na kayo mo claim nga, uy, ako ni si Jesus Christ, dili ka kaadtog langit kung di ko mo pirma. Unsa may pirmahan niya? Pero sa tinuod lang, no? Di ka kaadtog langit kung dili gyud pinaagi ni Kristo, amen? You need to accept, you need to have Jesus Christ in your life. Mo na nga dapat, mo na imuhang tuhuan mga ison nga, ang makaluwas ni mo si Jesus Christ lang. Lantawa, doon ay mga daghang mga tao, many will say, unsay gitubag si Ginoo in verse number 23, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. You know what? Doon ako'y example ninyo, mga ison, kani nga batanon, iyang ginabuhat, mag-faith healing siya. Kita na mo sa Facebook, ano niya? No? Magkuha siya, in Jesus' name, power! Ano ba? Sugot mo nga, naatay, yung nana nga, practice dili nga, patindugon ako, kasi mga na hubag-hubag sa lubot diha. Katong mga na mga nuka-nuka, ano mo dili, ayuhon mo na ako, in Jesus' name, power! Ano ba? Kalain, no? Mga isuon, suntian di ka mga isuon, wala na ang mga propeta, amen? Wala na mga apostolis nga gisugo sa Ginoo, kitagagahom sa Ginoo. Wala na. You need to have faith on the Lord Jesus Christ aron maayo kasi mo sakit. Amen. So nakay balatian this morning, ayog salig sa katao, directly have faith on God. I-pray nimo na si Ginoo, Lord, ayuha ko. Wala dagan na ra ba nagkalat ron, dili lang ni siya. No? Wala po pa gini kaabot 30 years old tila edad ani niya. So bantayan na to kay naman. We are now in the last days. Antawa, next we are to obey, unsa man letter E, we are to obey dependently. No? So may kinaiyahan na to, sa dihang magtuman na si Ginoo, we need to obey dependently. The word dependently, it comes from the word depend. Okay? Unsa nang depend, pastor? It means nisalig ka sa Ginoo. Wala kay misalig sa imuhang kaugalingon, okay? Nganong mo depend or nganong mo salig man ta sa Ginoo, pastor? Because lantawo na to ang atong kaugalingon. Let's atong i-reflect ang atong kaugalingon ani nga verse. Romans chapter 7 in verse 18. Lantawa sabtan yo kayo. For I know that in me, that is in my flesh, kanitong lawas ba, dwelleth no, unsa man, good thing. Mo na nga dili ka matinghala nga ang tao, unsa man, dautan yun. Bisang saon ito pagpaningkamot, paminaw ha, dilibot pasabot luwas na ka, you can no longer serve sin, right? Dilibot pasabot nga, dili tawagan ni kasala. No! You can still be able to sin, right? Mo na manginahanglan tagtabang sa Ginoo, amen? Di walay perpekto na to mga ison, wala giingon nga maayong tao na to diri, maayong babayi diri, no? For to will is present with me, but how to perform that which is good, yung Bible, I find not, no? So, lantawa in verse number 19. But the evil, for the good that I do not. Unsa may buto sa buta na? Katong mga butang nga maayo unta, di na noon ako mabuhat, ingon sa Apostle Paul. But the evil which I would not, but katong mga butang nga dautan nga di nto ko ganahan, mao na ni ako mabuhat. Mao na mga igsoon. Mao na ingon ana gitang tao, right? Munang we need to depend on the Lord. Amen? Nakuha niya akong punto ng ison. Wa gitay saligan sa tugalingon. Ay. Pastor, ikaw pastor, asa man ka nagsalig? Siyempre, nagsalig ko sa Ginoo. I cannot trust myself kay even yourself, paminaw, even imong kagalingon, limbungan ka sa imong kagalingon. Timan-ig na,
dapat ang imuhang pagsalig naagyod sa Ginoo. Amen? You need to obey dependently on God. Lantawa, another verse, dunay quote dire, next slide. Our flesh is hopeless in trying to obey God completely. Hopeless gyud atong unod kay wala man ni makasasala mo atong unod. Mo na nga ang giluwas sa Ginoo unsa man ang imong unod o ang imong kalag? Ang uban diri unod pastor ang giluwas sa Ginoo. No. Ang giluwas sa Ginoo ang imong kalag. Amen? Dili ang imong unod. Kay ang imong unod makasasala gyud ni. Kay ang tinuod niyo pagka ikaw imong kalag. Mo na nga I tell you, my friends, folks, you need to be sure of heaven. Kaya naman, ang imong kalag, eternal ba yan eh? Dili ba yan na mamatay imong kalag? Kuha ninyo akong buot pasabot. Kaning imong lawas, biso sa ano, pagwapa diha, palit kag kujik, palit kag unsay paputi nimo diha, brightening lotion, unsa pa na ipangbutang nimo diha. Kaning imong lawas, unod ragi magpahimulos ana someday sa impyerno, dito sa minteryo. Pero kaning imong kalag, eternal na. Moatubang na someday sa langit. Pangutana karon, are you sure of heaven? Right? Our flesh is hopeless trying to obey God completely. Latawa, Matthew 26:41, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ang imong spirit that is within you, no? Willing siya nga musunod ka sa Ginoo, willing siya nga mubuhat ka sa mga butang nga makapalipay sa Ginoo, pero kani ato ang lawas timan it is very weak. Mo nang iampo gitaon ang imuhang lawas nga, Lord, kaniya ta kong lawas gamiton unta nimo sa imong kahimayaan. Kay kani ra batong lawas pwede ba nimo ni gamiton sa pagkadautan, right? Nakuha ninyo mga people, no? Pwede nimo mahimo mabuhat nimo sa pagkadautan. Oh, mo nang bantayan nato. Monya, lantawa in John chapter 15 verse number 5, why we need to depend on God, lantawa ang Bible, for without me. Without, dili ako ha, dili si Pastor King. Ang Ginoo ba, Jesus Christ. For without Jesus Christ, ye can do nothing. Naklaro ba ang Bible? Dili kita ka-depend sa atong kagalingon. We need the Lord. Amen? Muna nga, salig kita si Ginoo. And then, unsa pa ilain nga attitudes of obedience? What is the last attitude of obedience nga atong katunan? Letter F, we are to obey completely. Amen? Amen? We are to obey completely. Kanang dili part-time, pastor, part-time lang yung obedience. Kay dili ko ganahag complete. Tunga lang. Dili pwede. No? Complete yun. Amen? Mo na nga nindot kayo nga siyang mutuman ka. Uban yun ang tibuok nimong desisyon, tibuok nimong kinabuhi, kasing-kasing. Now, I have two persons nga i-example sa inyo how they holy or how they completely obey God. Unang katuna na to kani si Caleb. Okay? Si Caleb. Lantawan na to si Caleb. Ingon ang Bible in Joshua 14, verse number 8. Nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people melt. But I wholly followed the Lord my God. Pastor, unsay bot pasabot ani nga verse? You know, when you read your Bible, when you study the Word of God, it is not merely reading your Bible nga di nimo sabton. Pastor, naa may duha ka klaseng Kristohanon nga nagbasa sa Bible. Kristohanon nga himasa pero dili hinabot. Nakuha ninyo? Unya, naapoy Kristohanon nga himasa, unya hinabot. Asa man ka ana dapita? How do you read your Bible? Sabton ba nimo? Imuha ba yung galingon hinahinay? Unsa man nimo basa sa Bible? So karon dili nimo na masabtan kung dili ka mo sabto nimo unsay context ana niya nga verse. So asa man na nagsugod pastor? Ngano nakaingon man si Caleb nga and the people made the heart of the that went up with me made the heart of the people melt, but I wholly follow the Lord. Now, let's go back kung unsay gibuhat nila. You know, si Moses at the time, he was the leader of the Israelites. Nagsugo siya, nag-pick up siya 12 spies. 12 nga mga espiya. Pila anak gani ni Jacob? Pila anak ni Jacob kasi makatubag? Pila? Kusga? 12. Correct. 12 ang anak ni Jacob. Unya, ingon si Moses, alright, we will pick,
12 spies. It means every tribe, every tribo, doon ay usa ka representative nga mahimong espiya. Now, usa ni si Caleb o si Joshua sa mga spies. There are 12, but ang pulo ka mga espiya, dili sila ganahan mo adto sa yuta nga gipa-espiyahan ni Moses. Ato lang tawa na. Next verse please. Numbers 13:27. And they told him, ingon ang mga espiya dito ni Moses, and said, we came unto the land whither thou sentest us. And surely it floweth with milk and honey. And this is the fruit of it. Unsa may prutas, example sa prutas makita si Kinaan ato nga time, kita na mo grapes nga gipas-an. Wa pa mo kita grapes nga gipas-an, no? Pero naa na sa Bible nga ang mga spies nagkuha sila prutas unya paglantaw, grabe gyud, no? Kadako. Ingon na ka tambok ang yuta sa Kinaan. Unya in verse number 28 lang tawa. Nevertheless, pero the people be strong. Ingon sila ka Moses, pero mga tao dito Moses na. Tuo ka na mo. Grabe ka kusgan. That dwell in the land and the cities are walled. Unya ang ilang syudad Moses, tag-as king paril. Unya ingon diho, and very great. Kita naman dili tag-kural nga taas no, pero katong kural sa Kinaan atong land of promise, mas taas pa gyud. And moreover, we saw the children of Anak there. I don't know if kaila mo ni Anak, but ang genes ni Anak, mga higanti. No, mga higanti sila, mga anak ni Anak. And the next verse, natawa. Verse 30, and Caleb stilled the people. Gipakalma ni Caleb ang mga tao nga nag-report kang Moses. Okay, time sa. Before the Moses and said, ingon si Caleb, let us go. Atuta Moses, atuta. And possess it, for we are well able to overcome it. Oh, grabe kayo ang positive nga mind ni Caleb, no? Lantawa in next verse, lantawa. But the men, o katong mga kuyog niyang espiya, that went up with him said, no, we be not able to go up against the people, Caleb. Wala, dili nito kaya. For they are stronger than we. Nakuha ninyo ang story? And then, next verse. And they brought up an evil report. Ang pulo ka espiya, dusi man to. Duha ato si Joshua ug si Caleb. Silang duha, good report, pero kaning pulo, they brought up evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search, it is a land that eateth up the inhabitants thereof. Uy, mo kuyapi, Joshua, Caleb, labi na si Caleb, kisya may nihatag good report. Wag kuyapi ang mga tao dito, nagpuyo sa Kinaan dito sa promised land. Kaon og tao, lima no? Dili lalimoy mo nahadlok sila ba? And all the people that we saw in that are men of great stature. It means mga tag-as nga mga tao kita. Unsa ra man atong height. Pero ang mga tao nga naa sa Kinaan ato during that time mga tag-as unya lang tawa in verse number 33 lang tawa. And there we saw the giants. Karon kita pa mo higanti. Murag din na, no? Posible na. The sons of Anak, which came of the giants, and we were in their own sight as, unsa man? Grasshoppers. Mura ko natag mga apan-apan. Nangutana ko ganyan sa first service. So say, Tagalog, anang Bisaya, aning grasshoppers. Apan-apan. Laliman ka mura na kag grasshopper sa mga tao nga nagpuyo dito. Evil report. Pero kini si Caleb mo na nakaingon si Caleb in Joshua. Lang tawa balik. Joshua 14 verse number 8, ingon si Caleb, nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people melt, but I, unsay ni Caleb, wholly followed the Lord. Gusto day sa Ginoo this morning, paminaw, when you start obeying God, kompleto gyud, amen? Naa pa mo diha, amen? Kompleto gyud, dapat uban gyud, walay partial sa Kristohanon, no. Whole yun, tibuok yun, no? Wholly follow the Lord. And the second person nga gusto na kong i-emphasize this morning, it is the Lord Jesus Christ. Unsa may gibuhat ni Jesus Christ di ay pastor? Lantawa in Philippians chapter 2, verse number 8, yung sa Bible, and being found in fashion as a man, unsa gibuhat ni Jesus Christ? He humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Could you imagine, no, mga igsoon, Jesus Christ was, naa siya dito sa cross, sa Kalbaryo, and he was about to be, crucify na, dukdukon ang tanglansang,
Kung imong imagine ba, gamhanan ba yung Ginoo, di ba? He can command the angels in heaven nga, bugal-bugal na ning ilahan ako, paingon na gyud og ilansang na gyud ko. Pwede ba niya tawgon ang mga anghel o niya pamatyon ang mga sundalo? Nakuha niya kung punto. Pero ang verse, he humbled himself and became obedient unto death. Laliman ka? Even the death of the cross. Kanarabang kamatayon sa cross, usabay na ka makauulaw nga klase nga kamatayon, pero Jesus Christ giagi siya ni ana aron masabtan nimo nga grabe gyud ang iyahang paghigugma nimo. Amen. Dili lim ang giagian ni Jesus Christ. Mo na nga he set an example sa tuwa nga maski pag magkinaon sa ang kinabuhi Kristohanon, padayon ta. Amen. Kay Jesus Christ gani wala siya misurrender. Even in his final breath. That is an example of completeness. When you run the race, sidihang, kabalo ba mo nga, sidihang nakristohanon ka, you are running a race, humanon yun nimo ang imong lumba nga gisugdan. Amen? Nindot kayo mga igsoon. Now, dirita, padayon ta, number 4, diri ko mo tapos, aning number 4, the blessings of obedience. Naadi panalangin, aning mo-obey ta, pastor? Naaoy. Pero, sultihan tayo ka mga igsoon, you need to understand this before blessings come. Unsa may yun sa letter A, subpoint letter A, next slide. Blessings only come after, before? After obedience. Paminaw ang mga ang panalangin nga gikan sa Ginoo nga nasa langit, moabot lang na si mong kinabuhi after you obey God. Dili pwede nga ingnon mo Ginoo, Lord, bless me first. And then I will obey you. Di pwede. Amen? Lantawa, mga iso, next slide. Naki-quote dire, many of us fail to see that there will not be any blessings except at the end of our obedience toward God. Blessings comes after. Di ba? We have obeyed God not before. Mo bitaw ingon ang Bible in Deuteronomy chapter 28 verse 1. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. In verse number 2, and all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if, ano yung Bible, thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. So, una day ay ang pagtuman, dosa ang panalangin. Gusto kag panalangin, say amen. Kung gusto kag panalangin, obey God first. Amen? Dili pwede nga panalanginan ka una dosa ka obey. No? Lantawa ra gud ang Bible. This is a very common verse. And many times, lami kay basahon na to ni, pero di na to sabton. Pero this morning, I hope that you understand this. Nganong una dapat mutuman dosa ang panalangin? Lantawa. Matthew 6:33, di mo ginamabali. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dili pwede mo balihon. Pastor, pwede na ko balihon nga verse. And all these things shall be added unto you. But seek ye first. Kiwa no? Bati no? Wala nga, di gyud na masayip ang Bible. Unahon gyud na to ang Ginoo. Amen? Obey God first. Kung gusto kag panalangin, ayaw undang sa pagsunod, pag-obey sa Ginoo. Alright? So I hope nga, nasabtan ninyo na. Letter B, the blessings of obedience. Letter B, obedience preserves us. The word preserves, it means mo-protectar na to. Amen? It will protect us. So, nindot di ay nga, masabtan nimo nga, sadihang nag-obey ka sa Ginoo, naa diha ang, nag-uban ang protection sa Ginoo. Amen? Nagnegosyo ka. Pero, wala ka misunod sa Ginoo, wala ka mutuman sa Ginoo, wala nimo mapahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi. Unsaon pagprotektar sa Ginoo sa imong negosyo, right? Nagtrabaho ka. Unsaon sa Ginoo nga maprotektaran ang imong trabaho kung ikaw mismo lisod kay ka makita simbahan adlong Domingo, amen? Lisod jud kayo mga igsoon. Mo na nga i-priority nimo una ang Ginoo, amen? And then the blessings will follow. And usa sa mga panalangin, obedience preserves us. Lantawa in Proverbs 11 verse 14, but whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil.
Di ba kamantay ka? Dili ka angay malisang, dili ka angay mahadlok. Kaya naman, kung nagsunod lang gid ka sa Ginoo di ay you will dwell in safety, no? Muna nga ikaw ginikanan, parents paminaw, no? If you are planning to get married, paminaw. Kung gusto kag protection sa imong pamilya, isip ginikanan. Kung gusto kag protection sa imong pamilya, isip anak para sa imong parents o sa imong mga igsuon, obey God no matter what. Amen? Obey God no matter what. Kaya naman naa diha ang safety. Walay safety sa gawas sa kabubuton sa Ginoo, no? Wala gi safety kung magpalayo ka sa Ginoo. Paduol sa Ginoo, dunay safety. Amen? The obedience preserves us. And then, letter C, dito maglangan. Another blessing when you obey. Letter C, obedience gives us liberty. The word liberty, it means taghaan kag kagawasan. Amen? Mo nang pangutanan ako karon. Sa dihang naluwas na ka, doon na ba kay kagawasan? Say amen. Di ba? Katungwa mi amen, wala ka kasabot sa imuhang nadawat nga liberty. Kanang liberty, mga isuon, it means gawas nun na ka sa bondage ni Satan. Don't you know, sa wa pa ka maluwas, ginapos ka ni Satan. Muna bitaw kag gikadinahan nga magsunod-sunod ni Satan. O diri ka, inom taron. Inom. O diri ta, bulang taron, bulang. Bantay ka. O kamo mga babae, diri ta, tong it's taron. O di ba, kamantay ka? Dagan na yung marag gigapos sa yawa. Pero sa dihang naluwas ka, you are no servant of sin. Amen? Di tahaan na kasi Ginoo kagawasan, blessing na. Lantawa, in John chapter 8 verse 32, and ye shall know the truth. No, nagsahid na ta sa kamatuoran. And the truth shall make you free. Praise God. Si King kaniadto nga leader kabalo mo sa amuang kapilya, mag-lead kong nobina sa una. Ay, memorize ko ng kasi na rosaryuhan nyo diya. Gikan sa ubos, paingon sa taas, lubuto ni mo na. Basta. Memorize ko na, salamat ko kay I was been made free. Amen? Nahimo na kong gawas nun. Salamat Lord nga, wala na ko ni Ana, mga pagtulong Ana, nasayod na ko ang kamatuoran na agiday sa Bible. Amen? Salamat kay kaninga pulong sa Ginoo, mo ni nakapagawas nato from being bondage of Satan. Alright? So, obedience gives us liberty. And now, last but not the least, obedience makes us wise. Amen? Obedience, the blessings of obedience, it makes us wise. You know, in ang Bible, in Psalm 119, verse number 99, I have more understanding than all my teachers. For thy testimonies are my meditation. In verse number 100, I understand more than the ancients because I kept thy precepts. You know, don't get me wrong. Pastor, nag-obey naman ko sa Ginoo karon. I have been obeying God. Sa dihang naluwas ko, nagsunod na gid ko sa Ginoo. Don't get me wrong ha. Dili ang makapahimo ni mong wise kanang totally nga gibotan mo sa munahon nga mo-obey lang gid ko, mo-obey lang gid ko, mo-obey lang gid ko. Pero ingon ang Bible diho, na giyon sa man nga nahimong wise ang salmista, ang writer ni ini nga chapter, because I kept thy precepts. Doon na nay kondisyon. Paminaw, the precepts of God is this. Amen? Paminaw. Ang precepts, ang law, ang word of God, mao ni ang Bible. Amen? Mahimo day kang manggialamon kung musunod ka sa tanang gisugo dinhi nga libro. Amen? Maunay makapahimo ni mong wise. Unya, ni-obey pagyud ka? Wow! The blessing of obedience, it makes you wise. Mo na nga, Pastor, kaning giminyuan ako, Pastor. Unsa man ni? Murag nagmahay mo ko ani? Sa tinuod lang, no? Kanang mga decision making ng yung people, paminaw, when you decide something, you need to pray first. Amen? Before you decide, you need to ask counsel because mo ni makapahimo ni mo nga manggialamon kang Kristo. Ang manggialamon niya Kristohanon man God, musik na siya una sa Ginoo. Mudangop sa na siya una sa Ginoo. Usahay man God ang atong dangpan ato ang mga unbeliever nga friends. Unsa man ni kumari? Sakto ba ni? Unsa man ni kumpadre? Okay na ba ni? Mo na kamo mga batanon if you are, if you want to obey God with all of your heart completely,
aron mahimo ka magialamon, una sa tanan, basaha ang pulong sa Ginoo, and then you pray, and then you ask advice sa atong pastor, the man of God, no? And then you continually pray to God, nga, Lord, mao na ba gini ang imong kabubuton sa akong kinabuhi para dili ka masayop, dili ka madisgrasya sa imong pagkinabuhi nga Kristohanon. Amen? Kaya naman doon naging safety kung mo-obey ka diya sa Ginoo. Amen? I hope nga doon na mo nakatunan sa ato ang topic. Amen? Humana. Another Sunday school teacher will stand here in front next Sunday, and I hope that this lesson with regards to obedience, imuha ning mabutang si mong una-huna, ikanasingkasin ni mo, mayon kasi, Lord, starting today, please help me nga makapadayon kog obey diya nimo no matter what. Amen. Bisa unsay circumstances, pabilin lang gyud si Ginoo, padayon lang simba, pangalagan lang gyud si Ginoo, pasagdiin ang mga ubang tao. Mo na ingon sa Bible nga busybodies, it means mind your own business. Mo na nga dapat focus lang gyud ka diya sa Ginoo. Amen. Mo na nga ingon ng Bible, no? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Dili kay looking unto tangan mo ngalan. Jesus lang yun, amen? Para makapadayon kag obey sa Ginoo. Shall we pray? Father God in heaven, Lord, thank you kayo sa kabuntagon. Thank you, Lord, for our lesson with regards to obedience. Lord, I pray, usa ko niini nga gipag-istoryahan nimo, tabangi mi Ginoo that bisan sa may tabo sa mong Christian life, padayon lang gyud mig pag-obey di nimo because dunay panalangin, Lord, sa diyang mutuman ni. I pray for the visitors that are here this morning. If they are not yet saved, I pray, Lord, nga siguroon ginila ang kaluwasan silang kalag. Lord, please touch their heart, Lord Spirit. Convict their heart that they will not go home without settling or wala nila masettle ang kaluwasan silang kalag. That is only by believing you, by faith, and accepting you, Lord Jesus Christ, as our personal Savior. Salamat, Lord. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you.